At ito na ang part 3 ng kwento natin na isang pilas na papel. Ipinagtapat ni Aso kay Max na alam niya talaga ang tungkol kay Gigi pati na rin sa ex-girlfriend nito. Two-timer daw talaga si Gigi dahil habang sila pa ng girlfriend niya ay naging sila na ni Max. Kaya nagalit siya kay Gigi dahil sobrang pure ng kanyang pagmamahal sa kanya pero ganun lang ang ginawa ni Gigi. Hanggang sa inabot na sila na madaling araw sa inuman, nalobat na ang kanyang cellphone kaya hindi na siya nakapag-update kay Gigi. Bigla naman nagmaoy ang boyfriend ni ate kaya iniwanan silang lahat at sumakay na lang siya ng jeep. Nakatulog na si Max at ginising na lang siya ni ate na nakikiusap sa kanya na samahan daw siya para may witness siya na hinanap niya talaga ang nawawalang pera. Iisa lang din ang daan papunta sa bahay ni ate at papunta sa bahay ni Aso kaya sumakay na rin sila ng jeep at bumaba sa sakayan ng bus. Pagbaba naman nila nakita nila ang jowa ni ate na nakatambay kaya nagkabati na sila kaya naiwang magkasama si Max at si Aso. Naiwanan silang magkatabi sa iisang upuan hanggang sa nakapag-usap sila at naging topic nila ang isang babae na bet naman talaga ni Aso. Hanggang sa makauwi na sila at nakapag-charge na ng cellphone si Max, nag-message na siya agad kay Gigi para iwas explanation. Sinadyang itago ni Max ang buong pangyayari ng gabi na yon at kinabukasan ay hindi sila nakapasok ni ate. Hanggang sa nakabalik na si Gigi galing ng probinsya pero sobrang syonga ni Aso dahil binanggit niya kay Gigi ang buong pangyayari. Kaya kinabukasan na nakapag-usap sila ay naramdaman niya talaga ang matinding galit ni Gigi dahil pakiramdam niya ay iniputan daw siya sa ulo. Sinubukang ipaliwanag ni Max ang buong pangyayari na may mga detalye pero hindi pa rin siya nagawang paniwalaan ni Gigi. Pinagbintangan din siya ni Gigi na baka daw may nangyari sa kanila ni Aso kagaya na lang nung una silang nagkita. Kaya sobrang nagsisisi si Max kung paano niya sinagot ang mga tanong ni Gigi dahil alam niya na nagsisinungaling siya. At nang dahil sa mga pangyayaring to ay nagsimula na madalas na siya nagpagsasabihan ng mga masasakit na salita na baka daw sinusundan niya ang yapak ng kanyang nanay. Dahil pareho daw sila ng nanay niya na parang martilyo at pako ang tunog pero hindi niya naman masisi si Gigi dahil nagkamali siya. Mabait naman daw talaga si Gigi at may pagka-conservative, ganun din ang tatay at kuya niya na parang best friend material talaga kay Max. Kaya hindi niya lubos maisip na magagawan siyang pagsalitaan ni Gigi ng mga ganong klaseng salita dahil alam nito ang madilim niyang sinapit sa kamay ng kanyang tito. Nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon pero minsan ay hindi nila maiwasan na mapag-usapan ulit at bigla na namang magagalit sa kanya si Gigi. 5 taon ang agwat ng edad nila, graduate na ng vocational si Gigi pero nagtitake pa rin siya ng criminology dahil yun talaga ang gusto niya. Hanggang sa nakagraduate na si Gigi at parating na rin ang araw ng graduation ni Max pero madalas pa rin siyang umabsent sa eskwela. Habang nagre-review si Gigi para sa kanyang board exam ay nag-OJT naman si Max malapit sa kanila. Kaya doon na rin tumutuloy si Max sa bahay nila Gigi kaya masasabi niya na husband material talaga si Gigi. Dahil marunong talaga si Gigi pagdating sa gawaing bahay at sobrang maasikaso niya hanggang sa nakapasa na siya ng board exam at graduating na rin si Max. Graduation na nun ni Max pero gusto niya sanang makasama ang tatay niya pero hindi siya nagpunta kaya may kirot sa kanyang dibdib na parang hindi siya masaya. Hanggang sa parehas na sila nag-a-apply ng trabaho at naging matyaga sa kanya si Gigi dahil hinihintay pa siyang makapagpasa ng application para sabay na silang makauwi. Hindi man agad nakapasa si Max sa kanyang inaplayan ay may nangyari naman na memorable sa kanya nung oras na yon. Magkasama kasi silang bumili ng couple ring na stainless at may nakaukit na pangalan ng isa't isa. Hanggang sa nakapasa na si Max sa isang BPO at hindi niya muna pinurso ang teaching career niya dahil kailangan niya munang suportahan ang dalawang kapatid niya sa pag-aaral dahil huminto na sa pagko-construction ang tatay niya. Habang si Gigi naman ay nakapasa na rin sa pagkapulis bilang PO1 kaya busy na siya dahil lagi siyang nasa krame. Naging maayos pa rin naman ang kanilang relasyon kaya laking gulat ni Max nang bigla na lang nakipag-cool off sa kanya si Gigi. At ang sabi sa kanya ni Gigi ay para sa kanilang dalawa din naman yon para hindi niya masyadong isipin si Gigi habang nasa loob siya ng 6 na buwan na training. Pero parang hindi na kontento si Max sa mga piniliwanag sa kanya ni Gigi kaya gusto niya muna sana na magkita sila ng personal para makapagpaalam. Pero pagdating ni Max sa bahay nila Gigi, wala na dun si Gigi dahil sinadya niyang umalis nang hindi man lang nakakapagpaalam. Pero hindi agad sumuko si Max dahil bumalik pa rin siya sa bahay nila Gigi at dito niya naabutan. Nagalit sa kanya si Gigi nung una pero nagpaliwanag siya na baka hindi niya kayanin ang lumayo kay Max dahil may mga kasamahan daw sila na nasisiraan ng ulo dahil gusto daw nilang lumabas ng training center pero hindi na pwede. Sinabi na lang sa kanya ni Gigi na tatagan niya ang loob niya at hintayin siya na makalabas pero yun na pala ang huli nilang pagkikita bago siya pumasok ng training center. Kaya dito ko na lang ulit puputulin ang ating super habang chapter ng kwento na to na pangatlo na at abangan nyo ang pang-apat pero huli na yun.